Ano nangyari kay Rosalinda? Kawawa naman ka, bata-bata pa. Bata pa tong si Rosalinda no? Hindi natin alam kung bakit grabe ang pagkapayat niya. Anyway, pag-usapan po natin yung pag-visit, pagbiyahe na naman ni Inday sa Kuwait. Pagbiyahe niya sa Kuwait na mayroong entrance fee na 6 KD. 5 or 6 KD po, Kuwaiti dinar. So, pumapatak yan na mahigit 1,000, 1,100, ganyan, pesos kada ulo. Ko, politiko, nagpapa-entrance fee. Parang concert, no? Hindi ba dapat siya yung nagbibigay ng serbisyo? Bakit kumukolekta? Para daw yan sa food. So maraming nagreklamo. Hindi naman marami kasi konti lang naman yung mga attendees na maraming umuwi ng gutom. So para sa yung 6 KD, yung 1,100 pesos na entrance fee. Ano yun, para makarinig ka, makapanood ka, makarinig ka ng paninira, pupunta sa ibang bansa para siraan yung sarili mong bansa, di ba? So yan nga po ang nangyari, no? Nag-ano sila na maisog ng kanilang maisog at nagpa-entrance fee sila ng 1,100 pesos sa kada ulo. So ngayon, yung mga ibang DDS gumawa ng video na pinagkaguluhan daw. In-upload natin yung original. More than kalahati po ng venue, walang laman. Yung mga nasa harap lang. At grabe ang security, mahigit 50. Yung mga nakaitim po, mahigit 50. Dinaig pa po ang presidente. Dinaig pa si Putin, dinaig pa si Trump sa sobrang higpit ng security. Wala naman masyadong tao. Hindi ko alam kung ano pinaghihigpitan nila. Hindi ko alam kung ano sinisecure nila doon. Hindi ba? So, ayun, ibinida niya na naman yung siniraan niya na naman ang bansang Pilipinas doon daw sa mga baha, sa flood control. Yung ang tatay niya, 6 na taon, may nagawa ba sa flood control? Puro nga pagnanakaw, di ba? Sa flood control ang nangyari. Nung daw bata pa siya, dinadanasan niya daw yung pagbaha na hanggang dibdib. Ang tanong, ilan dekada ba nanungkulan ang tatay niya sa Davao? Hindi ba 33 ba, 37 or 36? Let's say 33 years. 33 years nanungkulan sa Davao ang mga Duterte. Hanggang ngayon, Duterte pa rin. Nasolusyonan ba ang Davao? Bago mo batikusin ang buong bansa about sa flood control, sana tinignan nyo muna yung inyong bakuran. Mismong Davao, bilyon-bilyon ang pondo niyan. Bilyon-bilyon ang pondo sa flood control. Pero every year, dumulubog. Ba't di ka nagreklamo sa tatay mo? Naging 6 years naupo ang tatay mo. May nangyari ba sa flood control? Sa Davao na lang, hawag na sa buong bansa. May nangyari ba? Hindi. Bukod doon sa budget ng flood control, binigyan pa ng 51 billion. First time in the history, 51 billion. Usually, ang nakukuha lamang ng mga congressman is 1 billion, maximum na yun 1 billion. Pero mostly nasa 250 million lamang ang kada distrito. Pero ang binigay ng tatay mo in 3 years, 51 billion. Kumusta ang Davao ngayon? This year lang, huwag na natin balikan yung mga nakaraan. Di ba baha pa rin? Nilulubog pa rin. Tapos kina-question mo yung buong bansa. Dapat linisin mo muna yung bakuran mo bago mo questionin yung ibang syudad. Kasi yung inyong bakuran is since mayor ang tatay mo, may budget. Papalit-palit na lang, congressman, konsehal, mayor, congressman. Kayo-kayo na lang. May nagawa ba kayo sa baha? Yung bang 51 billion na budget ni Polong sa flood control, inilagay niya ba doon? Nasaan ang pera? Basag ka na naman. So, ayan po, ayan ang pinakapakala ng mga DDS na nag-aaway-away. Pinagkaguluhan daw. Pinagkaguluhan sa harapan. Tapos kasama pa yung mga security na nakigulo-gulo. Ang daming security escort. Diyos me, Marimar, dinaig pa ang prinsesa. Prinsesa ng Lustay.